kung tingnan po natin sa Bible po, ito po yung una niyang words na binanggit, nasambit habang nandun po siya, nakapalit po isang krus. So, yung song ni Brother Chivas. At makita po natin yan sa Luke 23:34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. So, dahil po nabanggit ko, ito po yung kanyang nasambit. Imagine niyo po kung gaano kahirap po yung kanyang pagdadaanan ng panahon na rin po. At nasambit pa rin po niya yung Father, forgive them. And dito po nakikita po natin kung yung nasa puso na ating Panginoon kung yung ginagawa po yung kamatayan, yung forgiveness, yung pong pagpapatawad sa ating mga kasalanan. And bago po siya tinakot sa krus, marami po siyang pinagdaanan pa. Ito po yung pinakasukdulan ng kanyang papasakit. Ito yung pagpapakot sa krus. He was beaten o binugbog po siya, binurahan po siya, hinila po yung kanyang balbas. Ito, siya po tinatry sa Sanhedrin po. He was mocked as a king of the Jews. Parang pinudya po siya, no? Pinalabala po siya ng purple robe at binigyan siya ng scepter o yung patpat na kung ano po at sa mga hari po yung patungkulan na sa hari meron po siya pero ano po yung ginto na meron mga mahaharing pato dahil sa kanya ano po binigay patpat at binigyan po siya ng corona. Ano po yung corona binigay sa kanya? Coronang tinik na napakatulis po, napakahaba. Kung papag-aralan po natin yung mga nangyari po sa kanyang scout, meron talaga po malalalim, natuklap po yung kanyang mga balat, gawa po yung crown of thorns na yun. And at katapos yan, pinagupit pa po siya, pinagupit pa. Yung pinangagupit sa kanya, special na whip po yun, deadly whip. Yung whip na po yun, na special design, meron pong leather, yung latigo, diba? Pag ang latigo, ay isang latigo lang, isang string lang, pero napakadaming latigo. Ngayon, leather na merong pinabit ng mga, kumbaga sa panahon natin ngayon, ball bearing, mga bolang bakal, na ang pang-purpose po nga ay pang-bugbog, para mabugbog yung laman ng ating Panginoon, lumambot, at hindi lamang po yung bolang bakal ngayon, kundi meron din yung kinig o thorns na kinabit ng bakal, hindi po yung tinig na kahoy. Ang purpose naman ito, pag nabugbog mo yung laman ng Panginoon, pagka nilatigo, sasama yung balat niya. So, imagine nyo po, after na nalatay na yun, Amen. Amen. imagine nyo po kung yung laman niya. Stripes, puro stripes. Ano po yun, yung tuklap-tuklap na balat. So, hindi po natin alam kung gaano pasakit po yun. Marami itong gumagaya na itong mahal-araw, pero hindi po nila magagawa. Panginoon po. At ito, lashes na yun, alam ko po, 40 lashes lang po, patay na ang tao. Pero yun, i-stop po yun dahil near death na po yung ating po Panginoon. Kaya 39 lashes na lang po, kaya mamamatay na. Sa hagupit, ang ating Panginoon po. So, i-stop na po yun. So, ano po po ang nangyari po after na ganun na po nangyari, pinapuhat pa sa kanya yung cross. Yung cross, hindi po yung tulad ng cross natin ngayon na kinakam, na makinis. Yung po ay very rough, rugged cross. So, kung ano yun po, buwan na, las na yung laman ng Panginoon, pinatong pa sa kanya yung cross na rugged. Ito, napakasakit po nun. So, hindi po natin hindi po tayong kayahin po yung ng tao. And
after that, yun na nga po, pinapon nila sa krus. At ngayon, nakatayo pa rin sa krus. Iniisip pa rin niya yung ating kapatawaran. Diba? Yung kung tayo po, ginawa sa atin yun. Maraming magaling na po tayo. Maraming minute na po yung ating Lord. Kaya po, kung sakit na po, medyo tayo inawin po. Yung Panginoon po, nasawa ko na, sa nag-iis ko. Ano po, hindi masungin po ako. Pero po, ang Panginoon, napaka, ano po yung kanyang ginanas. Pero, forgiveness pa rin, kapatawaran, pagmamahal pa rin ang iniisip pa rin po niya. So, bakit po ba gano'n? Ano ba ang ginawa ng Panginoon natin? Bakit gano'n na lamang ang ginawa ng tao sa kanya? Ng mga Hudyo, no? Why was he condemned to death? Yung nagkatawang tao lamang po siya. Diyos na nagkatawang tao. Bakit pinapapatayin natin Panginoon? Diyos yan. God performing such miracles. Yung mga miracles yun, hindi lamang po pagkaraniwan ng miracles yan. Lahat po yan ay yung pagtulong sa atin, pagtulong sa mga tao. Ano po ba yung ating naman na? Pinagaling niya yung mga may sakit, yung bulag, binibigyan niya ng sight, so, yung lame, bilay, pinalakad niya. So, yung mga hindi po nakalakad, yung deaf, at saka yung mute, deaf mute, binitipi, yung nakapagsalita, narinig. So yung ginawa ko na ating Panginoon, casting out demon, yung mga naposes, yung mga evil spirits, pinalaya po niya. And yung po mga butong, pinano niya, pinakain niya. Miracles po yan. 4,000, 5,000, pinakain po niya. Kung maging naman ng ilang pirasong tinapay ang isda, o tama po. And also, ito po pinakain po natin, teaching. Tinuturuan po tayo paano iayos yung ating pong pamumuhay dito sa mundo para mag-bless po tayo ng ating pong Panginoon. Teaching us about the kingdom of heaven. Pag natin ang kingdom of heaven, ito po yung ating ginagawa ngayon in church. Tayo po ay on the kingdom of heaven na dahil tayo po ay membro ng church po. At tinuturo niya sa atin yun. And also, ang pagkakapit na tinuturo sa atin, mag-pray. Yan po pinaka-matibay o pinaka-malakas na paglaban natin sa lahat ng problema natin mundo. Lalo-lalo pa yung kakagulo, hirap, economic crisis. And also commanding us to love God muna. Yan po yung commandment. And the second is commanding us to love one another as we love thyself, we love thyself. So, despite all of this love and care He has shown and done for the multitudes, forgiveness is in the heart. Ang ating po Panginoon, even nakabayubay na po siya sa cross, even praying to God the Father, ang Diyos Ama, napatawarin tayo sa lahat po ng ating mga kasalanan. And despite all of this, He was still condemned to death. He is sinless. Wala po natin masalanan sa Kanya. Pero pinapatay pa rin po nila. The people saw that He was sinless. Napaka-buti po ng ating Panginoon. Good master ang tawag po sa Kanya. And despite all of this, yung Sanhedrin niya din po. Yung napakalitis sa detail po yung Sanhedrin. Ito po yung court of law ng mga Jewish. Panahon na yun po. At ang pinakamandato ng Jewish Sanhedrin ay forgiveness din. Dahil ito ay galing po sa Mosaic Law na binigay po ng ating Panginoon. Sinulat din po ng sarili niya pong kamay. Forgiveness. Yun po yung mandato nila. Pero yung ginawa na Sanhedrin, na-conspire to kill him. Nagkaroon po ng conspiracy. Nag-ano po sila, nagsabuatan. Upang ipapatay po ang ating pong Panginoon. Samantalang ang kanilang mandato ay magpatawad. At noong yung panahon na yun, nung ipapatay si Jesus Christ, yung Jewish po ay inabolis na po yung death penalty. Ngayon, death sentence. So, panahon natin yun. Wala pong capital punishment. No, inalis po nila. Pero yung ginagawa nila ngayon, nag-conspire pa rin sila para ipapatay ang ating pong Panginoon na sinless. Plus yung makita ang kasalanan sa ating pong Panginoon. Kaya ginawa nila yung lahat ng mga
kasalanan, parang tinuwis lang ng batas sa kanyang nilabag daw. Wala po po siya magpapakahan po. Even si Poncio Pilato po, na Roman governor, na nananakot sa Judea po, sa Israel po noon. Count mo, foreign name, sabi po sa John 19:11, na wala po nakitang kasalanan kung si Poncio Pilato. So, gusto niya pawalan. At sinabi po niya sa Pilipinas, sagutin mo ang aking tanong. Kasi nga, meron ako kapangyarihan upang ikaw ay ipabawas sa krus. Pawalan o pawalang sala. Pawalan. So ano po ang sinabi ko ng Panginoon? Thou wouldest have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore, he that delivereth me unto thee hath the greater sin. Sabi na kasi po Panginoon kay Poncio Pilato, wala kang kapangyarihan para ko may i-condemn sa death kung hindi yan binigay sa iyo ng aking Ama sa langit. So tulad mo ng mga ano natin po ngayon, mga governor, kings, presidente, hindi ko sila malululot doon kung hindi ko binigay sa kanila ang kapangyarihan niyon galing sa Ama para sa kapakanan natin mga mananampalataya na nandito pa po sa lupa. So, ito po maganda po. So, tignan po natin bakit po nasabit po ng Panginoon. Wala naman po kapangyarihan kahit sino. Wala pong makita silang kasalanan sa ating Panginoon. Pero bakit pilitin pa rin niya mamatay para sa atin? So, tignan po natin sa Acts 2:23. Tayo ko lang po. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. Amen. He hath taken and by wicked hands have crucified and slain. Amen. Yan na po. So, nung pa po man, from the foundation of the world, hindi pa po alam ng Diyos. Ay, hindi pa po alam hindi pa po tayo kinikreate, alam po ng Diyos. Tayo magkakasala. So, ayan, noon pa man, pinlano na niya na tayo ay sakit sa ating mga kasalanan. Sabihin po sa ating pinasa. Kaya wala pong makakapigil sa pagkamatayan natin ng Panginoon. Ay naku, nagpakabait lang sumunod sa batas ng lahat ng tao na kasikulan ng tao. Mamamatay pa rin po ang ating Panginoon for our salvation. Wala po yung makakapigil po doon. And also, ito pa po maganda. He really went to the cross despising the shame. Freely. Bukal sa kalooban niya na siya ay nagkaroon sa ito po rin yung dahilan kung bakit sinabi po niya after Father forgive them for they do not know what they do, for they know not what they do. Hindi nila alam kung ano kanilang ginagawa. Dahil ito yung pinlano ng Diyos po pa. Hindi pa nila alam yun. Wala pa, hindi pa sila pinapangang pinlano ng Diyos. They do not know, they know not what they do. Yun. Sinasakatuparan lang po ng Diyos Ama ang kamatayan po ng ating pong Panginoon. He really went to the cross, despising the sin. John 10:17. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life and that I may take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. Amen. He really went to the cross. I have power to lay it down and I have power to take it again. Rise up from the dead. This commandment have I received of my Father. Tapos, tanda po natin nung inuhuli po yung ating Panginoon, si Peter. Tanda po natin si Peter lumaban sa mga buhuli sa kanya. Sinutod niya ng ating sundalo na yun. Pero ano po sa atin ng Panginoon at pinigilan po siya. Thinkest thou that I cannot now pray to my Father that He shall presently give me more than 12 legions of angels? Pagpuputay ko mga anghel ko dito para i-save ako. Hindi ko kailangan gawin yan. Kailangan kong gawin. Itong aking dapat na gagawin. In obedience to my Father. But how then shall the scriptures be fulfilled? That must be. Kailangan niya i-fulfill ang mga inuto sa kanya ng Panginoon, mga prophecy. Kailangan i-save tayo sa ating mga kasalanan. And sa last of Father, if thou be willing, remove this cup from me, nevertheless, not my will but thine be done.
obedience, and being found in the passion of man, hinapos din sa pagbigay obedience na tuloy, even the death of the cross. Ngayon po, even doon po sa nung nabubuhay si Jesus Christ, ginawa niya natin prayer, kung tinuro sa amin, yung Lord's Prayer, model prayer. So, hindi naman po natin pinipray as our Father, pero po yung model prayer na dapat natin ginagawa sa ating mga prayer. Meron po tayong adoration, meron po tayong sa confession, yung sa ginaamin natin na tayo kasalanan, ng thanksgiving, meron po tayong supplication, and intercession na pinapropose natin. So, ang kalagay nito doon, and forgive us as our debt, as we forgive our debtor. So, kaya mananalangin tayo, patawarin, hingin tayo natin na tayo makasalanan, mag-ask forgiveness po tayo dahil po ang ating Panginoon, yan na po inisip kung taman kahit po tayo nakabalinggo sa akin. Forgive them. So, tayo din po, dapat din po, forgiving. And medyo challenging po yung forgiveness na yan. Minsan kami po, then nag-challenge din po yan. Forgiveness na yan. Kasi tayo nagpo-forgive. Pero meron pa rin po sama ng loob. So, ako po guilty dyan. Madalas po masabihan na sorry ka lamang dahil ito na katapos itong usapan. Dapat po, pagka tayo nag-ask ng forgiveness, ngayon po natin, yung meron po tayong tinatain na galit ano po sa atin. And so yun po yung akin. So ang akin pong pagtatapos, after all of this, we can see the great love of God. Napaka dakila po ng pagmamahal ng ating po Panginoon. Kahit po siya ay nahihirapan sa Diyos, hindi pa rin po forgive. From the foundation of the world, He already forgave us. When He came down to this world, He forgave us. And on the cross, He forgave us.